Salamat po sa inyong pagkikipahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong talata ngayon ay makikita sa aklat ng Efeso, Kabanatang 1 at talatang 11. At ito ay patungkol sa paksang sa Kanya ginawa tayong mana. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga niya tayo ng una ayon sa pasya niyong magawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Efeso 1:11. Sa ganang ating sarili, wala tayong karapatan na maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos dahil sa ating kalagayang makasalanan. Ngunit sa Kanya, kay Jesucristo na anak ng Diyos, sa Kanyang pagkakatawang tao, ginawa tayong mana. Noong una pa man din ayon sa Kanyang kapangyarihan at karunungan, ayon sa ipinasya ng Kanyang kalooban. Ang karapatan natin ay nakasalalay lamang kay Jesucristo. Ang katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan ay sa pamamagitan ng Kanyang dugong nabuhos, tayo'y inaring ganap dahil lamang sa Kanyang katwiran at pinapaging banal sa Kanyang sarili. Iniingatan kay Kristo upang huwag makilos at pasasakdalan sa kawaliwalihan at sa Kanya tayo'y mapuspos na Siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kolosas, Kabanatang 2 at talatang 10. Ito ang tunay na kayamanan na mamanahin natin bilang mga anak ng Diyos na kailanman ay hindi maaagaw ng sinuman. Noong unang panahon, ang aming mga unang mga magulang o henerasyon ay nakuwang lokohin ng mga sakim sa pag-aari ng iba. At dahil sa kanilang katusuan ay nagawang kamkamin ang pag-aari ng iba. At maging sa kasalukuyan, nangyayari pa rin ang ganitong gawain ng mga ganid na tao. Ngayong ginawa tayong tagapagmana ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, sa Kanyang walang hanggang kaariyan ay di na maaagaw ng sinuman ayon sa pangako ng Diyos. Sa 1 Kabanatang 10 talatang 29, ang sabi po dito, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng Ama. Kaya tigit mapalad ang taong magmamana ng tunay at walang hanggang kayamanan kaysa sa taong ang kanyang kayamanan ay dito lamang sa sanlibutan. At ang sanlibutan, ang sabi ng salita ng Diyos, ay lumilipas at ang mga gawain nito ay hindi mananatili kailanman. At ang sanlibutan at ang kanyang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. Manalangin po tayo. Diyos na nasa langit, salamat po sa pagnanasang merong kami o sa pag-asang merong kami kay Kristo Jesus. Nagginawa mo kaming mga tagapagmana sa walang hanggang kariyan mo, Diyos, magpakailan-kailanman. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na may tuon namin ang aming kaisipan sa pag-asang ito ayon kay Kristo Jesus. Amen.